Meron po ba kaming kasama ngayon dito? Meron? Ayaw mo na nandito kami? Umalis kayo. Puro foil dito, guys. Sabi sa amin ng mga barangay dito, madalas ito tapunan ng mga patay itong building na to. Hindi mo yun? Uy. Ganun. Ang lokasyon na ito ay matatagpuan sa isang bayan sa Pampanga. Itinuring itong hotspot o madalas bantayan ng mga kapulisan at barangay. Maraming nagsabi at nagkwento na ginawa daw itong tapunan ng mga biktima ng salvage. At simula daw nun ay marami na daw kababalagan na nararamdaman ang mga residente dito. Kaya para malaman ang buong katotohanan sa mga kwento dito, ay pinuntahan namin ito para libutin magsagawa ng isang paranormal investigation sa nasabing lugar. Gabi na nang simulan ko pasukin ang gusaling ito at una kong pinasok ay ang unit na nasa kanang bahagi ng palapag na ito. Puro gamit dito. Grabe ang kalat oh. At pagpasok ko ay halos puro basura na lang ang laman ng kwartong ito. Drone pa dito guys. Puro basura. Lumabas na ako para i-check naman ang ibang parte ng unit na ito. Ito naman yung isang kwarto dito. Siguro may natutulog dito yo. Halos puro basura na rin ang laman ng kwartong ito. Puro gamit, grabe. Sa tapat ng kwartong ito ay matatagpuan naman ang kanilang banyo. Yung CR nila puro basura na rin. Lumabas ulit ako para i-check naman ang katapat na itong unit. Puro gamit din yung nandito. Puro basura. Halos giba na rin at sira na ang ibang parte ng unit na ito. Ito para tong lababo. Kaso nasira na siya yo. So mapapansin nyo, dalawang kwarto rin yung nandito ngayon. Kagaya dun sa unang pinasukan natin. Sa mga oras na ito ay umakyat na ako para i-check naman ang ikalawang palapag ng gusaling ito. Ito naman yung pinaka second floor na itong building. At pag-akyat ko ay pinasok ko muna ang isang unit na ito. Halos kamukha rin siya nung mga kwarto dun sa baba. Ito okay pa yung CR nila. Kaso puro foil dito guys. Makikita nyo. Chinek ko na din ang mga kwarto sa unit na ito. Puro vandalism din yung nandito. Halos puno na rin ng vandalism ang mga pader ng kwarto dito. Hindi talaga maiwasan sa mga abandon yung vandalism. Ito naman yung isang kwarto dito. Puro vandal din. Makikita nyo. Puro vandalism din. Sabi sa amin ng mga barangay dito, madalas ito tapunan ng mga patay itong building na to. May mga tinapon doon na salvage dito. Halos kamukha lang din siya nung mga kwarto na pinuntahan natin eh. Puno na rin ng vandalism ang mga kwarto na ito. Dito puro vandal din, puro vandalism din siya. Hindi na ako masyado nagtagal sa unit na ito at napagdesisyonan ko na akyatin na lang ang huling palapag. So kagaya dun kanina sa baba, halos magkakamukha lang din yung kwarto dito. Kagaya na ito, nasa third floor na tayo. Dito sa parting to, meron pa siyang bubong yun. Pero halos magkakamukha lang yung kwarto dito. Chinek ko na din ang mga kwarto sa unit na ito. Halos giba na rin ang mga bintana na ito. Giba na din yung salamin dito. Giba na rin yung pinaka bintana nyo. Siguro may mga kumuha rin dito ng mga bakal. At sunod ko namang pinuntahan ay ang katabi na itong kwarto. Ito naman yung isang kwarto dito guys. Halos ganun din yung itsura niya. Pinagkukuha lang din yung
Pinagkukuha rin yung pinakabakal ng bintana. Pagkatapos ko maglibot ay pinuntahan ko na rin ang huling unit sa palapag na ito. So dito napansin ko, medyo malinis yung sahig dito. Hindi kagaya dun sa baba kanina, medyo madumi dun. Halos puno na rin ng vandalism ang mga kwarto ng pader dito. Puro vandalism din yung nandito. At pinuntahan ko na rin ang katabi netong kwarto. Ito naman yung isang kwarto dito. Ganon din yung itsura niya. Puro vandalism. Sa mga oras na ito ay tinawag ko ng aking mga kasama para magsagawa ng isang paranormal investigation dito sa ikatlong palapag. Magandang gabi. Naparito po kami para kumuha lang po ng dokumentaryo tungkol sa nagpaparamdam daw dito na isang sinalvage daw. Kung meron ba kaming kasamang kaluluwa ngayon, pwede ba kayong lumapit dito sa amin? Pero po kaming nilagay ng mga equipment dyan sa lapag. Kapag lumapit kayo dyan, tutunog yan at iilaw. At malalaman namin na nandito. Kakaumpisa pa lang namin, pero may narinig na kaming mga yabag sa kabilang unit. Sa kabila? May tao dyan. Ha? Kaya agad namin itong pinuntahan para makasiguro na wala talaga kaming kasama sa palapag na ito. Nandito po kami para alamin yung katotohanan tungkol sa mga kwento ng mga tao na nagsasabi na may espiritu daw dito na hindi matahimik, nagpapakita at nagpaparamdam. Kung may katotohanan po yun, yung mga equipment po kami yan na nilapag, pwede niyong pailawin at patulugin yan para malaman namin kung totoo nga ba talaga yung sinasabi ng mga tao dito na may espiritu dito. Pwede nyo bang pailawin yung mga equipment kung may kasama kami dito na hindi namin nakikita? O kaya patulugin para malaman namin kung nandito na kayo, kung nandito ba kayo. At pagtapos namin magtanong, ay may narinig ulit kaming mga yabag sa aming kapaligiran. Narinig niya? May naglalakad? No? No? Ha? Huwag po kayo mag-alala, walang mangyayaring hindi maganda sa inyo kapag lumapit kayo sa mga equipment na nilapag namin. Mag-i-indicate lang yun sa amin, malalaman namin na nandito kayo. Once na may umilaw dyan at tumunog. May naglakad, no? Oo, may pa nga. Saan yun? Dito siya. Kaya dito ko na naisipan magbukas ng spirit box para makipag-communicate sa kanila. Pwede nyo bang lapitan yung mga equipment na nilapag namin dito? Magbubukas po kami na itong aparatong to, pwede kayo makapag-usap dito sa amin. Meron po ba kaming kasama ngayon dito? Meron? Parang meron eh, no? O, babae. Ikaw ba yung babae na sinasabi na ginahasa dito sa lugar na ito? Parang rape? Ha? Na-rape, no? At para makasigurado, ay nagtanong ulit ako kung anong nangyari sa kanya dito. Anong nangyari sa'yo dito? Rape? Sabi, rape. Parang pagkaintindi ko, na-rape eh. Sa puntong ito ay nagtanong naman kami kung anong pangalan ng nakakausap namin. Pwede ba namin malaman kung ano yung pangalan mo? Anong pangalan mo? Pwede kang lumapit dito sa amin. Gusto mo bang tulungan ka namin? Natrap ka na ba dito sa lugar na to? Babae. Babae talaga siya.
May maitutulong ba kami sa'yo? Wala. Pwede ko bang tanungin kung ilang taon ka na? Ilang taong ka nang namatay? Ano naglalakad? Ha? At sa pangatlong pagkakataon ay may narinig ulit kaming mga yabag sa kabilang unit. Huh? Hindi narinig talaga ako, naglakad eh. At sa oras na ito ay tinanong ko naman kung ilan sila dito sa lugar na ito. Ilan kayo dito? Tatlo? Help? Parang help. Oo. Kung totoo yung sinasabi ng mga tao, na may espiritu ng babae dito, yung espiritu ng babae na pinatay at binahasa dito sa lugar na to, pwede bang lumapit kayo sa mga equipment namin? Sa oras na ito ay may narinig ulit kaming mga yabag sa kabilang unit. Kaya naisipan na namin na lumipat na lang ng pwesto. Lalakad talaga eh. Wala bang pusa dyan? Ha? Ba't kaya tayo sa kabila? Sabi mo, lalakad dun sa ano. Narinig ko eh. Kuha ka ng isang Rempad. Magsisimula ulit sana kami magtanong nang biglang tumunog ang music box na nilapag namin. Nandito ka ba sa kwarto na to? Gado. Open sensor music box. Medyo nagtaka na ako sa mga oras na ito dahil sa tagal naming nanatili dito ay ngayon lang tumunog ang music box na ginamit namin. Meron akong EMF na nilapag dyan. Pwede kang lumapit dyan at iilaw yan ng iba't ibang kulay kapag lumapit ka dyan. Pwede mo bang gawin yon? Dito sa kinakatayuan namin ngayon ay narinig namin ang mga yabag nung nasa kabilang unit pa kami. Parang dito yun, no? Ang yapa kanina. Oo, ito nga yung naririnig natin. Nandito ka ba sa CR? Sa mga oras na ito ay hindi ko muna ikakat ang video para kayo mismo makarinig sa mga naranasan namin. Kung hindi mo kayang pailawin o patunugin yung mga device namin na nilapag dyan, pwede kang gumawa ng kahit na anong ingay na maririnig namin at mag-i-indicate yun na nandito ka nga sa kwarto na ito. Pwede mo yun? Uy! Yun eh. Ayun. Ayun ako yun. Shit, parang shit lang din. May shit niya. Bigla kaming may narinig na hindi ka nais-nais na ingay na nanggagaling sa bubong. Magkakaas dyan. Nung una ay nakala ko na ito isang hayop at bigla akong naisip na nasa ikatlong palapag pala kami. Narinig ko yun, kala ko si Briggs eh. Dalawang beses Oo. bumunukas. Di ba nagtanong tayo, sinabi ko, pwede siyang gumawa ng ingay. Sakto, accurate din. Tapos sabay sit-sit. Yung Dalawang ano, beses na yan eh. oo. Tapos yung hero. Saka hindi hangin yun. Hindi hangin yun. Kasi kung hangin yun, tignan mo nga yung mga dahon eh. Ikaw na ba yun? Pwede mo bang gawin ulit yun? Yung tunog na narinig namin kung ikaw yun? Pwede ka bang gumawa ng ingay dito? Medyo nagtaka na kami sa mga oras na ito dahil masyadong mataas ng bubong na ito para akyatin ng isang hayop. Saka hindi ba, kung pusa yun, ang taas na nito eh, baka makakakit ang pusa dyan. Mataas na to, third floor na to eh.
Saka imposibleng kung may mga dahon man Hmm. o sanga-sanga. Tingnan mo yung mga puno dito. Mababaw lang. Mababaw lang to. Mababaw lang to. Tangina na yun. Gusto mo bang tulungan ka namin na makaalis sa lugar na ito? Kung oo, pailawin mo yung equipment namin at patunogin. Nagtanong ulit kami at nagbaka sakali na sila ay sumagot sa aming mga equipment. Mainit yung sagot niya. Hmm? Mainit. Kanina Hmm. sunod-sunod, no? Sa kabila. Pero yung paramdam dito. Pwede kang kumuha ng energy dito sa amin. Kunan mo ng energy itong mga gamit namin dito. O kaya si Kicks. Marami kang makukuha sa akin. Binibigyan ka namin ng pahintulot na pwede mong lapitan, hawakan si Kicks at kuhanan ng enerhiya para ma-manifest mo sa mga equipment namin. Hmm? Nandito ka pa ba? Ayun. Grabe na yun. Sa kabila. Sa kabila naman. Pag malabog siya na may... Di ba narinig? Pananig ko. Ang lakas mo dito. Sa kabila. Umiiwas siya sa atin. Sinubukan ko ulit magbukas ng spirit box at magtanong at ito naman ang aming mga narinig. Uwi. Oh. Ayaw mo na nandito kami? Umalis kayo. Hmm. Lalaki, boses lalaki. Malis kayo? Sobrang ilaw mo. No? Takbo, uwi, umalis kayo. Oo. Parang pinapalas mo nyo tayo dito. Pwede ba kayong gumawa ng ingay o tunog kung gusto nyo umalis na kami dito? Pwede ba kayong gumawa ng tunog kung gusto nyo umalis na kami dito? Bakit ayaw mo na nandito kami? Medyo hindi na namin gusto ang mga sagot nila sa aming mga tanong kaya dito na rin namin inihinto ang aming pag-iimbestiga.